Grabe. Well-researched naman. Palakpakan natin si Lord. Ano pa ako sa inyo ng progression mo? Hindi na ako magtutok kasi happy ba kayo? Ako, kawawa na ako. Kawawa naman kayo. Hindi kakakata ng speaker. Namiss ko kayo. God is good. Sige, samahan niyo ako sa panalangin sa namin Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lagay kami sa puso. Tayo ay mananalangin pero paparinggan din natin ang ating asawa. Okay ba yun? Sabi natin, Lord, salamat po. Siguro may nagawa akong mabuti dahil binigyan mo ako ng super okay na asawa. Mahal na mahal ko to, Lord. Huwag na huwag mong kukunin muna. Mabait naman. Bigyan mo ko siya ng pagkakataon na lalo pang magpakabait. Dahil pag lalo siyang lumabait, sasayaw mong pamilya. Sasayaw na tao sa paligid namin. Higit sa lahat, sasayaw rin ako. Salamat sa self-delay, Lord. Sa wakas, marunong na kami mag-usap ng puso sa puso. Paminsan-minsan sumasablay, pero dahil sa tulong mo, nagkakaunawaan pa rin. Magsalita po kayo, Panginoon, sa asawa kong ito. Bahala ka na sa kanya. Naway ang mga salita mo ay maitanim sa kaibuturan ng puso niya para lalo siya maging Kristo sa aming buhay. Alay buhay, alay pag-ibig. Last na lang, Lord, dalangin namin, gawin niyo po hindi lang super bait, kundi super yaman. Mayaman na hindi madamot para pag may paklase kami, di na kami ng problema sa gastusin. Ika nga ng salita mo, pag hindi nagpapakinabangan sa ubasan, tinatanggal ng Diyos. Kaya bigyan niyo po siya ng mahabang buhay para makapaglingkod sa iyo at sa aming tahanan. Totoo nito, mahal na mahal mo siya. Sa ngalan ni Jesus, everybody shout Amen! Kasi kami palakpakan, yung parang bless na natanggap mo niya ang answer, napromote ka na, nag-grant na yung piso mo, mabait at mahal, bumabay ka. Very good. Ito ang ating talakayan. Araw daw ng yan. Dati, ang kasabihan nila, home is where love is. Home is where love is. Tama? Kung kayo'y kailan ko, sabi nila, when I think of home, I think of a place where there's love overflowing. Sa mga kabataan ngayon, home is where my Wi-Fi automatically connects. Dati, ang expression ng matatanda, ang mabuting kapitbahay, kara-karakay umaagapay. Agree? Pag may ganyang kapitbahay, kumalakpak. Ay, iba pala. Pero ngayon, sa modernong panahon, ang mabuting kapitbahay, walang password ang Wi-Fi. Sino dito yung may kinalaman yung walang password ang Wi-Fi niya? May kinalaman doon ang ating talakayan. Stay connected. Itiyan ang katabi at sabihin mo, stay connected. Pag ang tao gustong magpakontak, pumuposisyon yan sa malakas ang Wi-Fi. Pakitang sa pwede yan sa malakas ang cellphone signal. Pakitang sa kumagri. Pero pag ayaw niyan makontak, hindi yung papatayin niya yung Wi-Fi connect. Tama? At pupunta sa lugar na walang signal.
signal. Yes? Sino dito ang may asawa na pagtawag sagot kagad? Taas ang kamay! Ang babagan, iba-iba, may gumano, may pinataas ng kamay. Sayang, hindi ko nadala yung nalistahan connect. Minsan daw ang misis ay may average na ang misis ay may average na tama, sana tama maalala ko na 15 missed call. Pag co-connect, yung misis ko ganun. Pag siya kinuwanta, ang hirap sumagot. Pag tawag niya, kailangan nandiyan ka ako. Kaya pag-usapan natin to. Pero mapapansin nyo, kung napansin nyo lang, mayroong mga daliri, mayroong mga device, may laptop, may cellphone, may tablet, may salamin. Pero baka lang, parang yung ginagawa ng mundo, nililibang tayo masyado. Pero hindi natin nakikita yung cruise sa taas. Sino sa inyo? Be honest, sino sa inyo nakita agad yung cruise sa taas? Yun daw yung mga babae. Yun yung nakakita agad. Palakpakan natin ang ating panginoon. Yun yung gospel na pinaliwanag nila. Ang ganda, bro. Ano pangalan ni brother? Lawrence. Ha? Soren? May gospel. Palakpakan si brother sa mga. Ganito. Kasi ipapaliwanag ko yung bangelo pero pinaliwanag niya sa konteksto ng mag-asawa. Napakaganda. Pag magbibigay kayo ng gospel reflection, yun ang gawin nyo. Yung may kailangan sa mag-asawa. So ito, stay connected. At yan ang sinasabi sa John 15, 1-8. Game ka na ba sa talakayan natin? So binasa na nila yung bangelo sa wikong Tagalog. Babasahin natin yung mga reflection. Nakasulat sa English pero babasahin natin at bibigyan ng reflection sa wikang Pilipino. Okay lang ba? Ano ang ating mga reflection? Pinaliwanag na kanina at ilalagod ulit natin. Ito ang one big message. The 5G of staying connected. Noong pandemic, may lumabas na mga reels, mga YouTube shorts na sobrang lakas daw ng 5G. Baka may epekto na sa ating kalusugan. It's still a theory yet to be proven. Alam niyo ba, may mga tao allergic sa Wi-Fi? Grabe mo. Yung katabi mo, saan kaya allergic yan? Maganda yung wala kang allergic sa pera. Maganda yung wala kang allergic sa masarap na pagkain. Sino dito may allergy sa hipon, kagaya ko? Sa crabs? Seafood? Naku, may allergy sa pork. Walang magtaas. May allergy sa beef. May allergy sa party. May allergy sa mga kaibigang naniningil. Anyway, 5G, paano manatili sa Panginoon? Mga kapatid, magkalimuan tayo. Pag sinabing blessed, hindi lang yan may pera. Pero kasama nun yung may pera. At hindi ibig sabihin hindi ka bilyonaryo, hindi ka blessed. Amen? Pag meron kayong magandang ugnayang mag-asawa, blessing, hindi kaya bilhin ng salapi. Amen? Pag may mga anak ka, masipag mag-aral, blessing. Pag meron kang apo, na videographer sa apo, what a coincidence. Blessing. Dahan-dahan tingnan ng katabi. Blessing. Okay. Yun yung gagawin natin. Kailangan connected tayo kay Lord para alam natin kung anong blessing. Kung sa mundo, nakakalakas ng 5G, ikapit bahay ako ng pandemic. Chinese sila, hindi kami nagkakaintindihan kung sa ilang language. Yung, tinutukan niya yung Wi-Fi. China. Boom!
magbahagan. Eto nakakagawa. May, wala akong magawa kung hindi mag-aaral kasi nag-aaral ko. Alam niyo ba ang Pilipinas, 7 taon lang nakakaraan, wala ngayon, ano? Tayo daw ang leading users ng social media, lalo ng Facebook. Palagpakan ng mga Pilipino! Hindi ito wala. Tayo! Biro mo, kagalang-galang na barangay captain, nagtitiktok. Pero may katabi mo, yan, nagtitiktok yan. Mga paabogado, mga kadoktor, nagtitiktok. At yung music pa yun, yung parang musically pa ng araw, yung music niya. Okay. Diba? Kailangan kumanin tayo sa ating Panginoon. Ano ba ang mga pamamaraan para mag-strong ay nga 7 taon na naliding ang Pilipinas, ang mga Pinoy sa paggamit ng social media. 6 years top, minsan second, minsan third. Alagay na sa top 6 tayo. Pero, sorry, hindi mo na tayo ang pinaka-ilalim sa listahan ng pinakamahinang Wi-Fi. Pang-aral tayo sa what? Tingnan mo ang katabi mo. Nagtitiktok yan, nagpe-Facebook, nag-IG. Kahit naghihikaw sa kanyang Wi-Fi connection. Buti pa kay Lord, pwede tayong 5G lahat. At ang At ang unang G ay grounded. Hindi kaya katabi sa lista niya, grounded. Negative yung word na grounded, lalo-lalo na kung may mga anak tayo na nagbubulak ko, tsaka sa kwanto mo, grounded ka. Diba? O kaya may nahawakan kang may kuryente, nag-ground ka. Pero ibig sabihin ng grounded, yung literal ground, ibig sabihin nakaugat. Ang tunay na nagmamahal kay Kristo, nakaugat sa pag-ibig niya. Yes? Mangyari na mangyari, hindi siya bibitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ganyan ang katabi mo, palakpakan mo si Lord. Ang umakse, hindi mo bibitaw. Nagpapakabait. John 15 verse 4, sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ang ganda, no? Alam niyo ba, darating ang panahon, hindi kayo mabuti, mangyayari ko. Posible na mawawalan ka na ng dahilan para umattend pa ng prayer meeting sa service. Mawawalan ka ng dahilan. Traffic, hirap ng parking, yung speaker, naka-t-shirt lang. In fairness, maganda yung t-shirt niya. Saan niya kaya nabili yan? Sasabihin mo, pag tinanong niya, pag hindi. Anyway, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Tama ang sinabi ni Lady Gaga. In fairness, kahit Lady Gaga siya, may maganda siyang sinasabi. Tanongin niyo ako ano yun. Sabi niya, I had 100 million reasons to walk away. Baby, I just need one good one to stay. Grabe, 100 milyon dahilan para huwag kang dumalo. Traffic, gabi na, kami-kami lang. Wala namang exciting doon. Tsaka pangako yung brother Oben, hindi naman dumadating. Ba't ka pupunta? Ang secret ng pagiging grounded kayo ay nandun. Manatili kayo sa akin. Si Brother Oben po ay nagliling kayo sa Panginoon ng lampas 3 dekada na. 30 plus years. Brother Oben, nakita mo lang lahat ng mga hindi maganda sa simbahan sa paglilingkod. Oo naman. Eh bakit ka andyan pa rin? Tanongin niyo, bakit? Baby, I just need one good one to stay. Ang kaisa-isang dahilan na andyan pa rin ako kayo ay ang pangalan
Jesus. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya sa bawat. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayong pupunta dito para kay Brother Val, para kay Sister Iris, para sa shepherd mo. Ang ulit ko yung brother, text. Nasa CR ako, nagbibidyo ko, brother. Kung wala mananalig sa inyo, wala ka dito ngayon. Tanungin mo yung katabi mo, Gison ba kapilito mo? Ano? Gison ba kapilito mo? Pag ang sagot niya hindi, ang sagot mo dapat, di pala Gison, ba't ka Gison do? May mga hindi ako ng prayer meeting pag hindi sinundo. Gison do. Ayan. Grounded. Ibig sabihin, mangyari at mangyari, pupunta pa rin ako. Brother Obed o hindi, ang speaker, pupunta ako. Magaling yung worship leader o hindi, pupunta ako. Malupit yung nag-reflection din, pupunta ako. Kung paano ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili at nananatili ito sa baging sa vine, ganun din kayo hanggang hindi kayo nananatili sa akin. So yun yung panalangin natin. Lagay mo kayo sa puso, sabihin natin to, Lord, sorry po. May mga panahon, nagsosolo kami, nauumanin sa mundo, o mas gusto pa namin ang malayo sa iyo. Wala ngayon, Lord, gusto kong simulan yung una sa 5G. Grounded. Ugatin mo ang Panginoon sa pag-ibig mo. Palakpakan natin sa Lord. Grabe sa Lord. Pero meron naman yun, minsan wala akong gana. Ayun. Ang commitment ay hindi nasusubo pag okay ang lahat ng bagay. Ang commitment ay nasusubo pag hindi okay ang lahat. Kung walang electric man, uwi ka na. Kung walang mapar ka, uwi ka na. Kung wala nang okay, commitment is tested when things are not going right. But when things go wrong. Yes? Brother, ba't ganun? Minsan, ako ang naghahanap kay Mister. At tayo. Minsan naman ako yung hindi. Siya. Ano ba? Yung ba ito yung nag-iimbita dito? Ba't kaya ganun ang mag-asawa? Tanungin niyo, bakit nga ba? Kasi nga, mag-asawa kayo. Minsan siya inspired, minsan hindi. May isa pa akong tanong, Brother Obe. Hindi kami nag-aaway ng Monday. Hindi kami nag-aaway ng Tuesday. But tuwing Wednesday, palis na. Tapos yung speaker, pinipitin ko yung kalintinan nito. Bakit? Kasi nga, spiritual ang buhay mo. May kalaban ka, tingnan nakatabi. May kalaban kayo na hindi nakikita. At sobrang pangit mo, kaya hindi ka nagpapakita. At yung kapangitan niya, pinapakita niya kapag kumapangit ang ugali ng mga asawa sa isa't isa. Ang pangalan niya Satanas. Okay? Huwag mo sasabihin, Danny, or Danny boy, or Danny. Kasi kung binigyan mo ng nickname, close kayo. Diba? Satanas. Diba? Kaya dapat manatili ka sa Panginoon. Kaya maging grounded? Amen? Itong pangalawa. Ay, yan, brother, kaya mo yan. Magpasalamat. Inaalis ng Panginoon ang bawat sanga na hindi namumunga. Wow! Kaya ako sa inyo, mamunga na kayo. Meron dito, hindi ko alam kung sino, napakatalino, napakamapagmahal. Kaya niya naman. Pero ilang taon na tumatanggi sa pagiging shepherd. Brother Robert, ba't alam mo? Kung malay ko, di ba nag-pray tayo sa salita si Lord? Anong gagawin mo sa talino?
Anong gagawin mo sa gift of leadership kung hindi mo sisimulan? Meron na dito, ayaw na kumanta. Pero pagka sa bahay ng Panginoong Diyos, talo pa si John Bon Jovi. I wanna lay down the music. Tapos pag ano, mahumanda. Diba? May secret ako sa paglilingkod ko, i-share ko sa inyo. Kasi hindi nawawalan ng energy ko sa paglilingkod ko. Kahit spiritually dry ako. Tanungin niyo ko, paano yun? Hindi naman natanong mo. Ang secret ni Brother Obed, yung puso ko, nag-train na sa pasasalamat. Ba't ako nandito? May misis ako maganda, mabait misyonero pa. Ang misis ko ay nasa Alamin ngayon. Home for the aged, nag-i-stay siya doon once a week. Home for the aged, inaalagaan niya ng mga lolang iniwan ng mga kamag-anak. Tapos, by the side, tinuturuan niya ng estudyante ng nursing. Di ba? Napaganda. Pero bukas, yung nurse na yun na naka-scrub suit, magsusuot din ng gown ng misis ko bukas. Tanungin niyo mo bakit? Kasi magko-coat and tie naman ako. Ninitong na naman kami. Brother Robert, ito na ba yung anak ko? Ninitong niya, bilang. Bata pa. Oo nga Pero ba't ka nagtatanggi? Papasalamat ka. Kaya ano po ang ninong, ninang, tingnan ang katabi. Hindi dahil sa nagkakaedad ka. Kundi nakikita nila bilang modelo ng kanilang samahan. Palakpakan natin si Lord. Ang lakas-lakas ng mga tanggi. Hindi ka naman nagbibigay ng malaking pakimkin. Joke lang. Wala sa pakimkin yan. Nasa yung involvement. Yung andun ka. Kasi yung mga ibang dito, pag nakabigay na ng givenchy, ng mga malaking pera, tapos na. Pag community mo, Panginoong Diyos, hindi tayo pwedeng lapitan. Yan ang advantage na kumukuha ka ng ninong at ninang dito sa community. Lalo may rin lahat, paano namin makuha ang ninong at ninang? Di sa mga anak nyo, sa mga, kasi gano'n, malalaman mo, nagiging matibay ang community life pagka nagninong-ninangan na yan. Amen? Sige nga, gawin to, dito sa taas. Pakituro dito yung may kumpare ka na dito. Pakituro. Kung hindi ka man magninong-ninang sa isa't isa, pag yung mga anak nila yung kinasal, guess what? Kayo yun. Magkumpare, palapakan natin si Lord. Ang secret sa paglilingkod, mag-isip ka naman na dapat pasalamatan, mga biyayang hindi kayang bigyan ng salapi, at habang nagpapasalamat ka, sabi mo, Lord, pasasalamatan kita sa pagitan ng paglilingkod sa iyo. Yan ang tama. Kasi pag hindi mo ginawa yan, tuwing magsiserve ka, mapapagod ka. Alpha and Omega. Alam niyo ang mga Alpha and Omega? Unang darating, huling uuwi. Ang tawag ng commitment. Yes. Huwag makakalimutan namin pinasasalamatan ka. Mga mister, taas ng kamay, ha? Wala pang tanong. Mga mister na nakapangasawa na alam kung swerte ka, taas ang kamay. Kung gusto ka sa mga brother, dalawang kamay pa. Ayun, tumayo pa, may client is pa. Mga pahiwatig yan mamaya. Alam ko yung mga pahiwatig yan mamaya. Sabi ng mister na, sabi ng misis, wala na kasi hindi ko maniwala. Okay. Tingnan natin kung balance na equation. Mga misis na masaya sa mister nila sa mamay. May mga yung iba isa dinalawa ng mister. Palampalan ng bawat kasama. Huwag kalimutan na dati-dati pangarap mo lang yan, di ba? Kahit gusto mo na siyang sapakin ngayon, dati pinapangarap mo yan. Kaya takot naman ng
Wilson, kanta-kanta pa. Dati inaalala mo, di ba? Oh, wala ko na. Huwag wawalain yung pasasalamat ko. At saka, ito sinabi ko na noon, uulitin ko na. Ang definition dapat ng mister ng salitang sexy, brother, sabihin ko salitang sexy. Okay, in the mighty name of Jesus, itatalaga ko yung word na yan sa katawan ng misis mo. At wala nang iba. In Jesus' name! Ganon dapat. Ang definition ng mister ng sexy ay katawan ng misis niya. Pag hindi kasi katawan ng misis niya, hindi sexy. Payato. Pag mas malaki doon, tabachoy. Pero pag nalating ka sa mismo, sexy. At ito, gusto mong sumaya, Esther? Pagka nakita mo, nakatapis na. Sexy. Check! Tsaka ito, kailan kayo huling naligo magsabay? Sabay naligo? Ngayon lang ba? Dalasan ninyo. Habang umiigal kayo, wala yung kailangan niyan. Ngayong bata pa kayo, may mga abot mo lang dyan. Abot sa iyo. Pag umiigal na kayo, yan ang wisdom ng maligo sa bahay. Yung hindi mo maabot, abot mo na. At yung magkasama niyo together, itong hindi nyo nakikita sa mga togetherness niyo. Itong hindi nyo nakikita. It works pag magkasama kayo palagi. Sa subconscious ng mga anak ninyo, kahit professional na nila, sila, hanggang sa kaapo-apuhan ninyo, ang nasa isip nila, ay, nagmamahalan ang parents ko. Ay, nagmamahalan yung grandpa and grandma. Yun yung bonding. Yun yung dahilan ng pasalamat. Wala pa natin si Lord. Kasi, sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga bagay na hindi mo pinapasalamatan, baka mawala sa'yo. Kailan ka huling nagpasalamat na magaling kang kumanta? Kailan ka huling nagpasalamat na mahusay kang sumayaw? Kailan ka huling nagpasalamat na may community ka? Kailan ka huling nagpasalamat may word ka na pinoproclaim? The things that you do not give thanks to will be removed from you. Kasi pag hindi mo napasalamatan, may mangyayari. Tanungin niyo ako ano? Pipil ka sa mundo. Hindi mo pinapasalamatan yung community, pipil ka sa mundo. Siya, hindi na. Ayan, ang parking na yan. May mga watig si kalalaki ng okay, kalalaki ng okay. Diba? Pag hindi mo pinasalamatan ng anak mo, may kita mo ikakaramdaman mo. Diba? Pag hindi nag-aaral ng anak, problema. Pag grabe nag-aaral ng anak, problema. Problema din. Pasalamatan. Tingnan mo. Pag negative sa anak. Brothers, para sa inyo ito, pagmita niyo ako, libre niyo ako, okay na ako. Mga misis, huwag ninyong sa harapan ng mga anak at mga apo, pintasan ng ugali ni Mister. Lalo na alam niyo naman na sa kaituturan ng kanyang damdamin, mabait yung tao at loyal sa'yo, pati sa sexing katawan mo. Wag na wag. Kasi pag pinipintasan mo siya, baka akala ng mga anak at saka mga apo, ayos lang na baliwalayan itong tatay namin. Ayos lang baliwalayan itong lolo namin. Ang lalaki, nagkaka-energy kapag may ano? Respeto! Ang lalaki nire-respeto, lalo na naging matatag, lalo na naging kumito. Ang mga babae naman, nagkaka-energy sila kapag may ano? Pagmamahal.
doon ang bulaklak, kasama na doon ang pang-shopping, kasama na doon ang lambing, kasama na doon yung pinapagalitan ka, huwag kang pumatol, kasama na doon ang Korean novela, makinuod ka rin. Brother, teka, sabi na isang word lang ah. Kung sa kanila daming listahan, ganon talaga yun. Palakpakan natin si Lord. Kung pasalamat ka na lang. Ganon? Oo. Yung utak natin, pang-iisaan lang. Sila pang marami. O tingnan nyo, umakatay niya ng prayer meeting, nagkinig ng talk, pero nag-iisip ka na ng ulam bukas. Ikaw ba nag-iisip ka ng ulam bukas? Kung ikaw magluluto. Ano oras sa atin na makakakasyon niya ng gagawin ng foundation? Yes. Yan ang pangalawang G. Lagay kami sa puso. Sabihin natin ito, Lord, wala ngayon. Likhain mo na ang puso ko maging mapagpasalamat. Malaki o maliit na biyaya, magpasalamat. Tapos sa pagkatabi kayo mag-asawa, tingnan siya, sa iyo pa ko siya makinis, at pinaka-pinasasalamatan ko, Lord, ang asawa ko. Ladies mo na, mga babae mo na, pinasasalamatan ko, Lord, ang mister ko na i-re-respeto. Yeah. O mga mister lang, pinapasalamatan ko, Lord. Tingin sa misis, ang misis ko, tingnan niyo buong katawan, na sexy. Wala pa natin sa Lord! Woo! Next is gracious. Maraming kahulugan ng gracious, pero gusto mong tukuyin sa gracious ay pakabait. Ang ministry ay hindi labanan ng pagalingan. Sinasabi ko yun palagi. Ang ministry ay labanan ng papaitan. Ngayon, kung magaling magtong, tas mabait pa, praise God. Magaling tumugtog, tas mabait pa, praise God. Magaling mag-shipper, tas mabait. Lulungkot ang mundo pag naubos ang mababait na tao. At kaya may survey din para makadagdag tayo sa statistics ng mabubuting tao. Kung ang katabi mo ay mabubuting tao, pumalakpak tayo sa pagbubuting. Mabubuting tao ba yung mga binatod mo? Joke lang. Binanong ko lang. Okay. Ako, ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Meron akong pinunta ng kids ministry, hindi ko nagustuhan yung pagkakabunan ng mga bata. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga tanga. Kids ministry. Sino ang nananatili sa akin at ako nananatili sa kanya ang mamumunga ng marami? Sapagkat wala kayong magagawa kung di niyo ako kapilin. Ang galing ano? Kaya ka pala nakakapagtrabaho, hiningin mo man o hindi, dahil kayo. Sino dito happy sa trabaho niya para sa trabaho? Wow! Masarap naman makakita ng mga tao na happy sa trabaho niya. Sino dito parang nararamdaman niyo makakatanggap kayo ng promotion sa taon na to? Nag-TV lang. Kita, pag-out ko na po. Mga classmates ko. Mga kapatid, gracious. Magpakabuti. Pag nakakakita ka kay Lord, nakikita ang bunga. By the fruits you would know. Sabihin nyo ngayon, by the fruits you would know. Kung mahilig ka magsulat, yan ay hango sa Matthew 7:20. Isa yan sa paborito kong verse kasi pag dinidiscern ko ang mga bagay-bagay sa buhay ko, by the fruits you would know. Sa bunga mo malalaman. Di ba? Nag-desisyon kayo, mag-launch ng project, mag-launch ng business, sa bunga mo malalaman. Sabi niyo nga, at ang pinakamagandang bunga ay ang bunga ng banal na spirito. Hindi sinabing mga bunga, bunga ng banal na spirito nasa Galatia 5:22-23. Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit is love. Every other person may joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, and self-control. But gano'n i-deny, pwede naman ituro ng 9, pero sa malalim ng paglalabo o pagdininay, isa lang, love, na naka-express sa joy,
peace, patience. Ibig sabihin, yung joy na yun ay powered by love. Masaya ka kasi mapagmahal ka. Pakiulit sa katabi, masaya ka kasi mapagmahal ka. Halimbawa, peace. Sabi mo sa katabi, may kapayapaan tayo kasi mapagmahal ka. Yun ang bunga, yun ang magiging gracious. Kapatid, makinig kayo. Pag may importante kayong event, at ang speaker niyo ay si Brother Bo Sanchez, I tell you, mapupuno tong simbahan na to sa dami ng pupunta. Dahil, mabait si Brother Bo, banal talaga yung tao. Pero, sa ceremony community, alam mo kung bakit andyan. Tingin kayo, andyan. Siguro lang, pas 300 tayo ngayon, ang 200 more. Di ko alam, may nga sa mathematics. Aaten tayo na may magaling na speaker, magagaling na sermon, magagaling na ito. Aaten. Pero mananatili ka dahil sa may mababait na kapwa servant. Tama ba o tama? Gawin ito, turo sa tao. Pakituro yung isa sa kadahilan kung bakit ka umaaten ka lang kayo. Alam mo mabait na tao. Turo. Yung iba, ano pa yun? Preacher eh. Ayaw na gumanon, mabait ka. Yung iba gumanon eh, sarili. Maraming aaten dahil sa husay ng event, pero nananatili dahil sa kabutihan ng mga umaaten. Nung nagbigay ako ng assessment sa isang community na nagko-consult ako doon, alam niyo nakakatuwa, may isang tahimik na elder, hindi ko nagsasalita na. Nung in-assess namin, bigay ng pangalan ng tayo ng nagka-attend na event. Una si Lord Shepherd, pero yung pangalawa, yung pangalan niya, Brother Pete. Kasi ano mo siya, mabait, nakangiti pa lang. See, magnet ang kabaitan. Amen? Lagay kami sa puso. Sabihin natin, Lord, parang kinakausap mo ko. Sige na nga, sa tulong mo, magiging gracious na ako. Mabait, mabuti, mapagmahal, mapagpatawad. By the fruits you will know. Palakpakan natin si Lord. Next, grief. Brother Robert, kasama ba kadakilaan? Pag na, bigay ng kahulugan sa salitang grief o dakila ang Bible, may kinalaman niya sa paglilingkod. Whoever wants to be great among you should be their servant. Andiyan yung musician natin, magkakaroon sana ako. Sabi ng rockstar na gumagaya sa akin, sabi niya, anong sabi? Hindi ko lang dilaw tunay na mga kalaban. Ang kulay at tatak kay di siya dahilan. Hanggat marami ang lambok sa kahirapan at ang hustisya ay paralan sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Yan, sige, bro. Palakpakan natin yung musician.
Pag may sasabihin ako, titingin sa katabi, ha? Naglilingkod. Ah. Hindi mo lang sasabihin, titingnan lang. Naglilingkod. Nagpapasensya. Nagpapatawa. Nag-uunawa. Nagpapautang. Naglilibre. Nag-gigigas. Nagtetemo. Nagsishane. Nagsha-shopping. May kina-counseling kami ni Mami Chu. Cellphone niya, shopping! Shopping! Ayos na sa akin. Wala na daw pero may prank. Great! Ang tunay na kadakilaan ay paglilingkod sa kapwa. Nagay kami sa puso, sabi natin ito, Lord, ang community namin, Serving Day. Ibig sabihin, servant of God. Mula na yung Lord, maglilingkod na ako. Kahit nakakainis minsan, ang mga miyembro ng pamilya ko, paglilingkuran ko pa rin sila. Sa tulong ng inyong pag-ibig, everybody say amen. Palakpakan natin si Lord. Last but not least, ang tunay na nakakonek kay Lord ay growing. Ayun, pag nanatili kayo sa akin, ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, alam niyo yan yung bunga ng umatin ka palagi. Pag-uwi niyo sa bahay, kung may konting pagtatalo, may konting good time si Mr., good time si Mrs., may ganito, I'm sure meron ganyan. Sabi ni Brother Obed, ganyan daw, sabi, patawad na, Gcash daw, siyempre gaganti yung lalaki, isang word lang, respeto. Isang word lang, dami, lista, ganun. Kasi nananatili ng salita sa'yo. At ito ang bunga. Ano bang ibigin nyo sa akin, ibibigay ko. Pagkatala kayo ng dobro, pag may iiling kayo kay Lord, ibibigay niya. Amen? Uy, alam mo gusto ko kayo may honor, sir, today. Ask naman. Madaming malalaking MA groups, wala na. Naglaho. Tingin kayo sa paligid nyo. Kung anong nadatnan ko sa survey day, ganun pa rin. Mga magkakaibigan pa rin. Simple pa rin. Kaya congratulations palakpakan natin sa Lord. Sa pamamagitan nito, naluwalhati ang ating Ama na ikaw ay mamumunga, ito na, ang tunay na marka ng pamumunga at kayo lahat ay maging mga alagad ko. Ano, paano mo malalaman na ikaw ay disciple na? Tanungin niyo, paano? Ang tunay na disciple ni Lord, hindi ni disciple din. Ang ibig sabihin ng discipleship, ang pinakasimple ng kahulugan nito, tinutulungan mo yung taong magpakabuti. Sa bagong bago, hirap. Ayoko na magpapakawa. Titiksa mo para magsimutok. Nakainom naman. Bakit ba? Hindi ko siya pinulan. Dahil. Ginikuhan ko yun. Sa tiyan niyang malaki. Ano nangyari? Hindi ko pinatuloy. Sabi mo, magpapakayo. Ako, hindi sinabi. Mano ba si Jesus? Wala kami ka ng Jesus dito. Kaya tuloy sabi ng nanay ko, sabi mga kapatid ko, ba't kinatsaga mo yan? Sabi ko sa kanila, hindi nyo once upon a time. Ay, okay. Ang inyong sasakyan na kailangan mo kundi ipaparapol daw. Mitsubishi na NKM 4828. Uulitin ko, NKM 4828. Nakama, 4-8-2-8. Nakama. NKM. Thank you, bro. Andiyan na po yung parang ako sa parang. Okay. Growing. At saka, hindi ka natatakot mag-invite ng mga kapatid. Magkalinawan tayo ha, ang ministry mo, mag-invite. Hindi mo ministry yung pagbakuhin ng buhay niya. Bakit? Ano ka ba 24/7? Invite mo lang.
ministry natin mag-invite. Ang Diyos ang nagpapanatili sa pamagitan ng pag-ibig natin at pagpapakabait. At ang Diyos ang nagpapabago. Kaya kung gusto mo magbago ang katabi mo, ipapanalangin mo sa Diyos ay hindi kasipin natin. Yan ang pagiging talaga. So tingnan ay, lagay kami sa puso. Sabihin natin, Lord, ganun pala yun. Pag hindi ako nakakadagdag, baka akong dahilan ng pagkabawas. Lord, itulong mo sa amin kung sino ang mga kamag-anak at kaibigan na i-invite namin sa prayer meeting at mga kaklase ng survey. Salamat po. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Yan ang virtue of being connected. Ikaw ay konektado sa Diyos. Wala kang nagpinuntan sa umaga si Lord God. Ikaw ay nagpapasalamat. Hindi mo na magaling magreklamo. Ikaw ay nagpapakabait. Ikaw ay nagiging nakila sa pagkailangan sa paglilingkod sa kapwa. At nakakapagsama ng mga tao ng babalik kayo. Kaya mo sa buhay? Pakilike kung kaya mo sa buhay. Palakpakan natin si Lord. Si Brother, pagdasal niyo po si Brother Obe kasi galing po sa meeting ko kanina sa UP. Ang bait niyo ng Diyos kasi napirmahan na yung aking request for dissertation advisor. Tapos isang gabi lang, naka-invite ako ng 4 na panelist. Tapos baka makahabol sa semester na to, kaya yung nag-pag-pray nyo, sa June 9, makapag-present ako ng outline ng dissertation ko. Pero ngayon pa man, si Brother Oben ay training. Ang aking subject sa dissertation ay philosophical coaching. Ang nag-train po sa akin itong TED Talk speaker na to, ng pangalan is Daniel Asosa. Wala siyang balak magpa-certify ng philosophical coach. 10 philosophical coach sa buong mundo ang nag-check sa akin. Wala siyang balak mag-train. Pero sa kausap ko, tinawagan ako, Obed, I think I'm willing. So being one of my first students. So for 1 year, nag-train ako sa kanya. 3 weeks ago, binigay na yung certification ko. Si Brother Obed po ang pinaka-unang philosophical coach dito sa Pilipinas. Kahit ang Diyos, ba't ko sinishare ito? Kasi mabait ang Diyos. Isang taong walang balak mag-grow, isang taong dating puro away ang nalalaman, isang taong nakulong, isang taong malalim sa drugs. Sinasabi ko lahat ito sa inyo para alam mo may pag-asa. Kapag ikaw, sige tuloy natin yan. Tuloy mo, when you stay connected. Place your hand over your heart. I'm going to pray for you. Dear Jesus, we invite your grace to be upon Survey community. I love them so much. Please don't deprive them of the miracle that they need. Panginoon, nananalangin kami na puspusin ito, siksikin at ligligin ang kanilang buhay ng kasaganaan sa 2 bagay. Kasaganahan sa kalusugan at kasaganahan sa material na naman. Kasi hindi pa man, Panginoon, napaka-generous ng mga tao dito. And this is my prayer to the intercession of the Blessed Mother. May all their dreams come true. In Jesus' name, and everyone will say, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mahal ko po kayo.